Isa lang ang PCCI sa 34 na business groups na nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos ang agarang aksyon sa malawakang katiwalian. Lalo't malaki ang ambag ng mga negosyo sa pagbabayad ng buwis at trilyong piso nila ang winawaldas sa mga kurakot sa mga ghost project at overpriced na kontrata. We need more and we need decisive actions and decisions. We don't want cover-ups. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Bukas naman ang palasyo sa mga mungkahi kung ikaayos sa investigasyon, pero hindi raw pangihimasukan ng palasyo ang trabaho ng ICI. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila naman po ay tumutugon. Sabi ng ICI, malaking bagay sana na meron silang contempt powers. Pero meron namang remedyo. We can always go to the courts and file the indirect contempt. But another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. Matapos pumutok ang skandalo sa mga proyekto kontra baha, tinanggal sa 2026 proposed budget ang DPWH ang pondo para sa mga locally funded na flood control projects. Kaya mula sa orihinal na panukalang 881 billion pesos, buwaba sa mahigit 600 billion pesos na lang ang ipinasa ng Kamara. Sabi ngayon ng Senate Finance Committee Chairman, pwede pa mga lahati ang budget ng kagawaran dahil sa 4 na klase ng red flag na kanilang natuklasan. Mahigit 4,000 road project ang wala eksaktong lokasyon. 40 naman ang duplicated project, tulad ng multipurpose building na may pondo na sa pagpapagawa pero may pondo rin sa rehabilitasyon sa iisang taon. Mahigit 40 proyekto naman ang hinati sa multiple phases. Halos 1,000 naman ang pinondohan noong 2025 pero gusto ring papondohan sa 2026. Reappearing projects, 946 projects worth 14 billion. Red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. Hindi natin alam, no? Baka double na naman yan, no? Which we will not allow. Kailangan po i-validate yan isa-isa. Pinangangambahang mauwi rin sa ghost projects ang mga red flag project. Like for example, itong sa Surigao del Sur, exactly the same yung title. Parehong-pareho yung title. So hindi natin alam kung ito ba ay continuation or tapos na. Ang mangyayari dito on the ground, yung district engineer magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin yan. Absolutely agree. Kailangan po detalyado yan. Ayon, kung hindi ma-justify at hindi ma-detalyado, kailangan po yan tanggalin, Mr. Chairman. Binigyan na hanggang Lunes ang DPWH para maipaliwanag ang binansagang mga red flag sa budget. Ang pwedeng potential tanggalin is 348 billion. Kasi yung red flags is already 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa kalye, it's another 70 something. So more or less mga 340 something. 348. Hindi pa naman final yan, but yan yung mga estimates namin sa ngayon.